Bago ko simulan ang istoryang ito, nais kong humingi ng paumanhin sa inyo mga kabaryo. Siguro napansin nyo naman na halos 2 linggo tayong walang upload. Inabot lang ako saka nagkaroon lang ng problemang teknikal. Ngayon nga pala kabaryo ay kaarawan ko mismo. Gusto ko sanang batiin nyo ko sa comment section. Pasubscribe na rin. Yung shoutout ko nasa dulo. Maraming salamat. Umpisahan na natin. Mapagpalang araw kwentong baryo. Ang kwentong ilalahad ko sa inyo ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Mario. Nangyari ito sa isang syudad sa Capiz. Bata pa lamang, mulat na sa hirap si Mario. Maagang namatay ang kanyang ama sa sakit na kidney failure. Taong 1999, tumuntong si Mario ng sekundarya. Dito niya na rin sinimulan tulungan ng kanyang ina. Hirap na kasi ito dahil ito na lang ang bumubuhay sa kanilang magkakapatid. Nakakuha naman siya ng trabaho bilang isang sorbetero sa lugar ng Barangay Libas, Rojas, Capiz. Ang usapan nila ng matandang lalaki, may-ari nito, ay kailangan niyang maubos ang laman ng kanyang kariton ng sorbetes sa loob ng isang araw. Dahil kung hindi, ay doon ikakaltas ang kanyang kita. Wala namang nagawa si Mario kundi ang sumunod na kailangan ng kanyang ina ang kanyang tulong. Pagkatapos niyang pumasok sa paaralan, ay kaagad na siyang pumupunta sa bahay ng matandang lalaki upang kunin na ang kariton na naglalaman ng sorbetes. "Sorbetes kayo dyan, sorbetes para sa mainit na panahon," sigaw ni Mario sa kalsada habang nag-iikot ito ng kanyang kariton. Nagsilapitan naman kaagad ang mga batang kaedad niya para bumili ng sorbetes. Napangiti naman si Mario nang makitang paubos na ang kanyang tinda kahit bandang 1:00 pa lamang ng hapon iyon. "Sana maaga ko itong maubos nang makagawa pa ako ng ibang gawain," wika ni Mario sa kanyang isipan. Bandang 2:00 ng hapon nang maubos na ang kanyang tinda. Kaya naman masaya siyang pumunta sa bahay ng matanda upang ibigay ang perang kinita niya ng araw na iyon. Pagkatapos nga noon ay umuwi na ito sa kanilang bahay. "Oh, Mario, maaga ka yatang nakauwi ngayon," wika ng kanyang ina sa kanya. Maaga ko pong naubos yung paninda ko, Nay. Buti nga yun nang makatulong ako sa gawaing bahay dito sa atin," sambit ni Mario sa kanyang ina. Baka naman napapabayaan mo ng pag-aaral mo, ha?" Hindi naman po, Inay. Basta ang importante, hindi tayo magutom, di ba?" Tugon ni Mario. "Oo nga, pero basta kahit anong mangyari, dapat makapagtapos ka ng pag-aaral. Di ba? Nang kita mo, para hindi mo nadanasin yung ganitong dinadanas namin ng tatay mo." Pahabol na wika ng ina ni Mario. Naintindihan naman ni Mario ang gustong ipabatid sa kanya ng nanay niya. Kaya napatango-tango na lamang ito. Inay, pupunta po pala ako ng bukid ngayon para kumuha ng panggatong, saka isasabay ko na rin yung paghanap ng ligaw na prutas," saad ni Mario sa kanyang ina. Ganun ba? Sige, bago yan, pwede ka ba muna mag-igib ng tubig?" Tugon naman ng kanyang ina. Tumango naman si Mario bilang tugon. Bitbit ang isang lagayan ng tubig, ay nagtungo na ito sa ilog. Sakto namang naroroon ang kanyang ibang mga kaklase.
Oy, si Mario Sorbetero pala to eh. Wika ng isa niyang kaklase. Pwede ba? Lubayan niyo na lang ako. Alam ko naman kung ayaw niyo sa akin, huwag niyo na akong lapitan. Sambit ni Mario sa mga batang naroroon. Ba't ka naman namin susundin? Sino ka ba? Muling wika ng isa niyang kaklase sa kanya. Napasinghal na lamang si Mario at nagbabalak na ngang umalis. May kaya sa buhay ang mga magulang ng batang ito. Kaya naman hindi siya nangahas na gumawa pa ng away o kung anumang gulo. Ayaw niyang mapahamak ang kanyang ina at madagdagan ng pag-aalala sa ganitong maliit na bagay. Mario Sorbetero, Mario Sorbetero, Mario Demonyo. Muling pangungutya sa kanya ng mga bata. Hindi ba talaga kayo titigil? Wala naman akong ginagawang masama sa inyo Marangal ang trabaho ko. Pagtatanggol pa nito sa kanyang sarili. Aba, lumalabang ka na. Saan ka nakahugot ng lakas ng loob mo, Aber? May maipagyayabang ka na ba? Mayabang pangsaad ng lalaking kausap ni Mario. Tuluyan na sanang aalis si Mario nang bigla na lamang itong pigilan ng mga bata. Bitawan niyo damit ko. Sambit ni Mario. Sa hindi inaasahan ay aksidenteng nilang natulak si Mario at nabitawan. Kaya naman gumulong ito pababa ng ilog. Kita naman sa mukha ng mga bata ang pagkatakot at sinabing iwanan na nila si Mario. Wala namang kwentang buhay ni Mario dahil isa lamang siyang hamak na sorbetero. At kung mamamatay man siya ngayon rito, ay walang opisyalis ang gustong maghanap sa kanya. Wika ng pinuno ng grupong kaharap ni Mario. Pero natakot naman ang iba niyang kasama at ayaw pa nilang makulong at managot. Wika muli ng leader na hindi daw tatalab yun. May dismayadong ekspresyon namang umalis ang mga bata sa lugar. Bata pa lamang sila pero natutunan na nila ang masasamang gawain. Iniwan nila si Mario sa ilog na halos magkapilay-pilay at puno ng galos ang katawan. Napapaiyak na lamang ito habang sinusubukang maglakad. Pero kahit na nasa ganoon siyang kalagayan, ay hindi pa rin niya kinalimutan ang utos ng kanyang ina. Kahit masakit, tiniis niya ang lahat ng ito hanggang sa makauwi siya ng bahay. Sobrang nag-aalala naman ang kanyang ina. Hindi niya lubos akalain na uuwing sugatan ng kanyang anak. Nang tinanong niya naman ang kanyang anak kung sino ang may gawa nito, ay hindi ito nagsalita. Bagkus na pailing-iling na lamang si Mario. Takot na sabihin sa kanyang ina kung ano ang tunay na nangyari. Aalis na po ako, Nay. Itutuloy ko po yung pagpunta sa bukid. Hahanap lamang ako ng halamang gamot at ligaw na prutas. Wika noon ni Mario sa kanyang ina. Nagwika naman ang kanyang ina na napakadelikado na lalo na kung aalis siya ng ganitong oras. Dagdag pa nito ang pilay at pasang natamo ng kanyang katawan. Mas lalo pang nag-alala ang kanyang ina na baka maabutan siya ng gabi. Madilim pa naman at wala siyang madadalang kahit anong ilaw. Huwag kang mag-alala, Nay. Mag-iingat naman po ako Tugon ni Mario dito. Wala nang nagawa pa ang kanyang ina. Kaya naman pinayagan siya nitong pumunta ng bukid. Sinabi lamang nitong mag-iingat. Dala-dala ang itak. Pumunta siya sa kalagitnaan ng gubat upang manguha ng mga ligaw na prutas na pwede niyang mabenta sa kanilang kabisera.
Habang abala ito sa pamumulot ng ligaw na prutas, ay hindi niya namalayang naggagabi na pala at madilim na ang kanyang dadaanan. Nako, gabi na pala. Hindi ko namalayan, kailangan ko nang umuwi. Tiyak nag-aalala na si nanay sa akin. Wika pa niya sa kanyang sarili. Pinulot na niya ang mga dapat niyang iuwi at nagsimula ng maglakad. Sa ilang oras niyang paglalakad, ay hindi niya pa rin matagpuan ang labasan sa bukid na ito. Sa patagal niyang paglalakad, ay siyang pagdilim ng paligid na halos wala na siyang makita sa paligid. Natigilan naman si Mario sa kanyang paglalakad nang makarinig siya ng isang malakas na pagaspas ng ibong malaki. Kaya naman napaupo siya sa kanyang kinatatayuan at naghanap ng mapagtataguan. Hindi naman siya makapaniwala sa kanyang nakita. Isang ibon na napakalaki. Nang mga panahong iyon ay parang napako lamang si Mario sa kanyang pinagtataguan. Hindi ito nangahas na gumawa ng kahit anumang ingay. Lalo pa siyang nanginginig sa takot nang mismo sa kanyang harapan, kinain ang isang buhay na baboy ramong gala. Tumalsik pa sa kanyang muka ang sariwang pulang dugo nito. Halos bumaliktad naman ang kanyang sikmura nang makita ang pangyayaring ito. Nagmamatsyag lamang ang aswang sa paligid. Nang makarinig ng tunog ang aswang, ay mabilis na pinuntahan ito. Sa pagkakataong ito ay nakakuha ng lakas ng loob itong si Mario upang tumakas sa aswang. Mabilis itong tumakbo nang hindi na lumilingon. Halos mapahiwalay naman ang kanyang kaluluwa nang tumayo sa kanyang harap ang isang bata rin na kung susumahin ikaedad niya lamang. "Sino ka? Multo ka ba o lamang lupa?" Sambit ni Mario. Napahalakhak na lang din ng bata sa pinagsasabi ni Mario. "Hindi, at lalong hindi. Ako nga pala si Elias. Bakit ka napadpad rito?" Wika ng bata sa kanya. "Mangunguha lang ako ng halamang gamot saka ligaw na prutas. Sa katunayan, dala-dala ko siya. Pero hindi ko na malayang gumagabi na pala. Hindi ko na mahanap ang daan pa uwi." Tugon ni Mario sa batang kausap niya. "Ganun ba? Pwede kitang tulungan. Pero bakit ka tumatakbo?" Napayuko naman si Mario at dahang-dahang hinila si Elias papunta sa damuhan. "Pwede bang huwag ka munang magingay? Naririnig mo ba yun? Baka kainin tayo ng buhay." Napatahimik naman ang bata. Hindi maiwasang magpalinga-linga sa paligid. Habang si Mario ay talagang nakaupo lamang sa tabi at nakapikit ang kanyang mata. Binulungan siya ng bata at sinabing sa pagbilang niya ng 3 ay dapat na mabilis tumakbo itong si Mario habang binabaliktad ang kanyang damit para mahanap ang kanyang daan pauwi. Kaya naman pumayag si Mario sa wika niyang ito. Napapaisip rin siya kung papaano ang batang si Elias hindi pwedeng basta-basta na lamang niyang iwan ito. Pero nang maisip niya ang kanyang inang nag-aantay sa kanya at umaasang uuwi siya, ay mas pinili niya muna ang kanyang sarili. 1, 2, 3. Sigaw ng bata.
Kumaripas naman ng takbo si Mario, papalayo sa lugar. At tulad ng sinabi ng batang si Elias, ay ibinaliktad niya ang kanyang damit. Kahit pa hirap na din itong tumakbo dahil sa pasang inabot nito kanina. Hindi naman katagalan, nakalabas na din ng gubat si Mario. Nang makasigurado ay saka pa lamang siyang lumingon. Patuloy na inaalala ang bata sa gubat. Kumatok siya ng 3 beses bago pa ito pagbuksan ng kanyang ina. Kaagad siya nitong niyakap. Kasabay noon ay ang pagsarado ng kanilang tarangkahan. Buti na lang at ligtas ka. Saan ka ba nagsusuot? Hindi mo ba alam na ninenervyos na ako sa iyo kakahantay? Sambit ng kanyang ina. Pasensya ka na, inay. Kung pinag-alala kita ng sobra-sobra, hindi na po mauulit. Tugon ni Mario sa mahinang boses. Talagang hindi na, dahil aabutin ka na sa akin. Kumain ka na at magbihis. Magpahinga ka rin agad dahil may pasok ka bukas. Sagot ng kanyang ina sa kanya. Kinaumagahan, habang naghahanda si Mario ng mga gagamitin sa paaralan, ay sinubukan niyang itago ang mga pasa at galos sa kanyang katawan. Sigurado ka na ba dyan sa susuotin mo, Mario? Napakainit ng panahon. Hindi naman umimik si Mario. Halatang siguradong ito. Kakapasok pa lamang niya sa paaralan, ay naging sentro na kaagad ito ng pangungutya ng kanyang kamag-aral. Si Maryong sorbetero nandito na naman. Mukhang hindi talaga siya nadadala. May patakip-takip pa sa katawan na. Ano bang meron dyan? Wika pa ng leader na siya ring nag-utos kahapon na iwan si Mario kahit pa marami itong sugat sa katawan. Sinubukan naman nilang hablutin ng jacket na suot ni Mario hanggang sa tuluyan niya na itong mahubad. Tingnan mo sarili mo, kadiri. Naiyukom na lamang ni Mario ang kanyang kamao nang marinig ang muling pangungutya sa kanya ng kanyang kaklase. At dahil dito, nawalan na siya ng ganang pumasok sa kanilang klase. Hanggang sa may ipakilala ang kanilang guro na bagong kaklase. Wika pa ng guro na ito si Elias. Pagpapakilala nito. Elias? Hindi naman nakinig si Mario sa pagpapakilala ng bago nilang kaklase. Bagkos, napasinghal na naman siya dahil may bago na namang kakampi ang mga bully niyang kaklase. Pwedeng makiupo? Anang ni Elias. Mula sa pagkakayuko ay siyang pag-angat ni Mario ng kanyang ulo. Laking gulat na lamang nito na ang batang nagligtas sa kanya kahapon ang siyang kaharap niya ngayon. Huwag kang umupo malapit kay Mario Sorbetero. Malas yan. Wika pa ng taong palaging nambubuli kay Mario. Mananahimik ka o isusumbong kita sa guro natin? Muling wika ni Elias. Napahawak naman si Elias sa kanyang braso. Hudyat na tigilan na niya ang pagsasalita at huwag na lamang patulan ang mga bata. Nang matapos ang kanilang klase, nagmamadaling umuwi si Mario upang muling kuhanin ang kanyang panindang sorbetes nang harangin siyang muli ng kanyang mga kaklase. Bibigyan mo kami ng sorbetes o kung hindi ay aabangan ka namin. Bulong pa nito kay Mario. Ayoko. Kung gusto nyong ng sorbetes, pwede naman kayong bumili.
Matapang na saad ni Mario sa kanila. Paano kung ayaw namin bumili? Isang tadyak at suntok ang natamo ni Mario sa katawan nang pagsusuntukin ito ng kanyang mga kaklase. Nag-uumipit pa naman siya sa sakit dahil muling natatamaan ang kanyang sugat at pasang hindi pa gumagaling. Nakita naman ito ng guro. Wika pa nitong itigil na ang kanilang ginagawa at gusto pang ipatawag ang kanilang magulang. Ngunit sa paglabas ng bata ng isang malaking halaga ng pera ay nasilaw ang guro. Dali-dali nitong kinuha ang pera. Oh, bayad yan sa pananahimik mo. Mayabang na wika ng isang bata sa kanilang guro. Napatakbo na lamang si Mario dahil sa takot ng mga sandaling iyon. Halos hindi naman payagan magbenta ng sorbete si Mario dahil natatakot siyang masira lamang ang kanyang paninda o walang bibili rito. Lumuhod sa kanyang harapan si Mario at nagmakaawa ito sa matanda. Maawa na po kayo. Ito lang po ang tanging extra kung kita upang matulungan ko si nanay. Anang ni Mario na halos mapaiyak sa pagmamakaawa. Kinuha naman ng matandang gahaman ang oportunidad na ito. Wika naman ito na papayag ito basta may bawas na. Halos hindi naman makapaniwala si Mario dahil maliit na nga ang kanyang kita sa pagbebenta ng mga ito. Ngunit kukuhanan pa ng matanda. Kahit labag ito sa kanyang kalooban, ay hindi niya pa rin ito nagawang tanggihan pa. Umalis na si Mario sa bahay ng matanda at nagsimula na namang maglako ng kanyang paninda. Sorbetes po, sorbetes, tanggal sa init. Sigaw ni Mario. Paulit-ulit itong sumigaw habang tulak-tulak ang kariton ng sorbetes. Kahit pa na ang dungis na ni Mario at kadiri na tingnan, ay may iilan pa rin namang bumibili sa kanyang tinda. Napasinghal na lamang si Mario nang madaan na naman siya sa bahay ng parating nambubuli sa kanya. Kung hindi lang madaming bumibili ay hindi na ako dadaan dito Wika pa ni Mario sa kanyang sarili. At katulad ng kanyang inaasahan, lumapit na naman sa kanya ang batang bully. Wala tong takot manakit ng kanyang kapwa dahil isa itong anak ng respetadong may katungkulan sa kanilang bayan. Takot ang lahat sa kanya at isa na doon ay si Mario. Di ba bibigyan mo ako ng sorbetes? Wika pa ng bata. Hindi naman ako pumayag, kaya hindi kita bibigyan. Sagot ni Mario dito. Matigas ka pa rin hanggang ngayon, Mario. Muli na naman siyang pinagsasampal ng lalaking ito, sabay suntok sa muka at sikmura. Huwag kang umupo. Ayaw mong magbigay, di ba? Pwes, dapat lang to sa'yo. Hampas lupa. Galit na wika ng bata kay Mario. Muli na naman niyang sasaktan si Mario. Itigil mo na yan. Sigaw ni Elias, sabay bato ng isang maliit na bagay. Natamaan naman ng bata, kaya pumasok na ito sa loob ng bahay. Habang si Elias naman ay dali-daling nilapitan si Mario. Hindi mo dapat ginawa yun. Wika ni Mario kay Elias. Bakit naman hindi pwede?
Tugon ni Elias. Pinapahamak mo lang ang sarili mo. Tugon ni Mario dito. Huwag mo na yan masyadong isipin. Tara na at sasabayan na kitang ilako ang mga sorbetes mo. Sambit ni Elias habang nakangiti ito kay Mario. Nako, maraming salamat na lang Elias, pero kaya ko na to. Sa ayaw at gusto mo, sasama ako. Napasinghal na lamang si Mario dahil sa sinabi niyang ito. Nagpatuloy ito sa kanyang paglalako. Si Mario ang tagabigay ng sorbetes, habang si Elias ang tagakuha at sukli sa mga bumibili. Halos buong maghapon ay naroroon sila sa kalsada. Maggagabi na naman at palubog na ang araw ay hindi pa rin nauubos ang paninda ni Mario. Nagsimula na silang magbilangan kung magkano pa ang kailangan kitain ni Mario. At sakto, 100 ito. Wala nang bibili ng sorbetes ng ganitong oras. Bayaran ko na lang natitira. Kakainin na lang natin. Sambit ni Elias kay Mario. Ayos lang Elias, kahit wag na. Ba kailangan mo rin ng pera. Sobra-sobra nang binigay mong tulong sa akin eh. Wika naman ni Mario kay Elias. Ano ka ba? Saka bakit ka naman binubuli ng mga bata kanina? Nagsumbong ka na ba sa ating guro sa tuwing nambubuli sila sa'yo? Para saan pang pagsusumbong Elias? Nakita mismo ng guro sa sarili niyang matapos ang pangyayari. Pero nagpasilaw siya sa pera. Kaya sinabi ko sa'yo ay huwag mong kalabanin ang batang iyon. Sino bang guro ang tinutukoy mo? Si Ma'am Santos, yung advisor natin. Sigurado ka? Akala ko mabait si Ma'am. Pues, yan ang akala mo. Lahat siguro ng tao ay nagbabago dahil sa pera. Sambit ni Mario noon. Sa pag-uusap nilang ito, ay mas lalong dumilim ang paligid. Kaya naman dali-dali nang iniabot ni Elias ang 400 sa kanya. Sa'yo na yung extra na 100. Aalis na ako. Naiwan namang mag-isa roon si Mario. Sakto namang napadaan rin ang kanyang ina mula sa kanyang paglalabada. Kaya naman naglagay ng apa ng sorbetes si Mario na ipapasalubong sa kanyang kapatid. Wika naman ang ina nito na kung ubos na raw ba ang kanyang tindang sorbetes. Hindi pa nga nay, madami-dami pa ang mga ito. Sagot ni Mario. Wika ng ina niya na samahan siya sa kanyang pagseserbisyohan upang ipagbili ang mga ito. Hindi naglaon. Nabenta naman nila ito sa halagang 200. Wika naman ni Mario na mauna na ang kanyang inay upang makapagpahinga na ito. Ibibigay niya pa kasi muna ang pera sa matandang may-ari ng sorbetes. Pumayag naman ang kanyang ina at sinabing magmadali sa pag-uwi para sabay na silang kumain ng hapunan. Kakatok na sana si Mario sa pintuan nang marinig niyang may tao sa loob. Wika pa ng isang boses na lalaki. Malaki-laki raw ang kita ng matanda. Kahit nakaupo na ito, ano daw ang kanyang sikreto? Sumagot naman ang matanda namang uto. Nauto niya raw si Mario. Pinaglalako niya ito ng sorbetes na dati niyang tinda. Ngunit maliit lamang ang binabayad nito. Wika namang muli ng lalaki. Paano kung malaman ito ni Mario? Hindi ba raw siya aalisan nito? Sumagot naman kaagad ang matandang lalaki. Hindi yun aalis.
mas mahirap pa ngayon sa daga. Wala nang ibang pupuntahan yon. Kaagad nang kumatok si Mario sa bahay ng matanda at kaagad na ibinigay ang pera. Iniabot naman kaagad ng matanda ang kanyang bayad at sinabing umalis na. Mas lalong nasaktan si Mario sa kanyang narinig. Para bang pinagkaisahan siya ng mundo, kung kaya't ayaw sa kanya ng mga tao. Wala naman siyang ginawa. Tulala at wala sa sariling naglalakad si Mario pauwi sa kanila. Medyo madilim na rin ang paligid nang bigla niyang nadaanan ang bahay ng kanyang guro. Dahil sa kuryosidad, pumunta siya rito dahil sa malakas na kalabog ng paligid. Hindi siya makapaniwalang may isang aswang na nasa wangis ng malaking ibon sa labas ng bahay ng kanyang guro. Naghanap siya ng pwedeng pasukan sa loob. Habang abala ang aswang na ito sa pagkalumpang ng bubong, nakita niya naman ang daanan ng aso. Kaya kaagad niya itong pinasok. Buwis buhay siyang pumasok sa loob. Nang makita siya ng guro ay napasigaw na lamang ito sa takot. At higit pa roon ay pinagbibintangan siyang kasapi ng aswang. Pinapalayo siya nito sa kanya. Makailang beses ring nagpaliwanag si Mario. Hanggang sa muling nagwala ang malaking ibon sa labas ng bahay. Nasa pakiwari niya ay isang aswang talaga. Saka pa lamang ito natauhan. "Nagdadalang tao ka po ba, ma'am?" Sumagot naman ang guro na paano naman siya mabubuntis. Niwala naman siyang nobyo. "Magsabi ka ng totoo, ma'am." Muling pagtatanong ni Mario sa kanyang guro. Doon nga ay napahagulhol ang guro at sinabing 3 buwan na siyang buntis. Nanginginig na ito sa takot at nagsimula ng magpanik ng mga oras na iyon. Ano kayang pwede nilang gawin? Wika pa ng guro kay Mario. Maghanda na lamang daw sila ng asin at bawang. Isa rin daw ito sa pangontra sa aswang. Tumango naman ang guro at kaagad na nagtungo sa kusina. Maswerte naman sila at marami ang mga bawang doon ng oras na iyon. Wika pa ng guro na sa kwarto na lamang niya magtago kung sakaling mabuksan ng aswang ang pinto. Sumunod naman kaagad si Mario sa kanyang guro. Tumama ang lahat ng kanyang hinala. Malakas pa nakalabog ang narinig nila mula sa labas ng pintuan. Sa kanilang pagsilip ay nakita nila ang nakakatakot na figura ng aswang. Takam na ito at tila nagwawala na. Habang sumisilip si Mario ay siya namang pagkapako ng kanyang guro sa dulo ng higaan. Hindi man lang ito makagalaw. Mabilis silang naamoy kung nasan sila. Kaya naman sinimulan din sirain ng nilalang ang pintuan ng kwarto. Kung nasaan naroon si Mario at ang kanyang guro. Napaatras na lamang si Mario nang makitang susuwagin ng aswang ang pinto. Napunta rin siya sa dulo ng higaan at mataimtim na nagdadasal na sana hindi makapasok ang aswang. Nasira naman ang pinto at ilang pirasong kahoy ang tumilapon sa kanila. Napasigaw na lamang ng husto ang kanyang guro at sinabing wag itong magkakamaling lumapit. Agad namang pinulot nito ang isang matulis na kahoy at agad nga ay itinutok ito sa aswang. Sa tuwing susubukan ng aswang na lumapit, ay siya ring pagsaboy ni Mario ng asin
hanggang sa tuluyan ng maubos ang isang garapon. Nang hihingi naman ng pasensya ang guro kay Baryo. Pero ayaw pa daw niyang mamatay. Pagkatapos niyang sabihin ng mga katagang iyon, ay kaagad niyang itinulak si Mario papunta sa direksyon ng aswang. Inutusan pa ng guro na kainin na si Mario. Tutal wala naman itong kwenta at hayaan na lamang ito. Hindi naman nakinig ang aswang, kaya inalok ng guro ang aswang ng maraming pera at alahas. Ang aswang ay mas lalong nag-apoy sa galit at kaagad na sinunggaban ng guro. Sa harap mismo ni Mario ay walang awa nitong hinugot ang laman loob ng guro hanggang sa pagsawaan ito. Napatakbo na lamang sa takot si Mario ng sandaling iyon. Nagmamadaling umuwi ng bahay ito. Ilang minuto pa ang makalipas nang makarating na siya sa bahay. Nadatnan niya naman ang kanyang ina na nakaupo sa sala, hingal na hingal. Anong nangyari sa'yo, Nay? Bakit hingal na hingal ka? Wika ni Mario, kahit ganoon rin ang kanyang nararamdaman. Iniba naman kaagad ng kanyang ina ang usapan at sinabing saan daw siya nagpunta. Bakit raw ito natagalan sa pag-uwi? Inay, hindi ko alam kung maniniwala ka sa akin. Pagsisimula ni Mario sa pagkwekwento. Sinugod ng isang aswang ang bahay ng aking guro. Wala na siya, Nay. Hindi naman nagulat ang kanyang ina. Bagkos, mukhang inaasahan pa niya ito. Hayaan mo na yon, anak. Baka karma niya na yon. Wika ng kanyang ina. Maghilamos ka na at magbihis. Kumain ka na rin, busog na ako. Kumain na rin ang mga kapatid mo. Dagdag pa ng kanyang ina sa kanya. Kinaumagahan, balitang-balita sa kanilang baryo ang naganap sa guro. Maraming pulis ang pumunta sa bahay upang mag-imbestiga. Duda naman ng kanyang mga kabarangay na aswang ang may pakana ng lahat ng ito. Hindi rin matukoy ng mga otoridad kung sino ang salarin. Nang araw ding iyon ay walang guro sina Mario. At pati sa loob ng paaralan ay balitang-balita sa kanila ang pagkamatay ng guro. Salot ka talaga nang dahil sa iyo namatay ang guro natin. Ano, masaya ka na? Paninisi ng isang bata kay Mario. Wala naman akong ginawang kasalanan. Tugon ni Mario doon. Salot ka. Salot. Salot. Paulit-ulit ng mga bata. Dahil wala namang guro ng oras na iyon, ay mas pinili ni Mario na lumabas na lamang ng paaralan. Simula din ng araw na namatay ang guro, ay siya ring paglipat ni Elias sa dati nilang tinitirhang lugar. Pumunta na lamang siya sa matanda, katulad ng kanyang nakasanayan. Pero ngayon ay mas maaga ito kumpara sa inaasahan. Tao po, wika ni Mario habang kumakatok sa pinto ng matanda. Bigla namang sumigaw ang matanda sa may pinto na lumayas na ito dahil hindi na siya magbibigay ng kahit anumang paninda. Wika pa nitong layuan na siya dahil isa siyang malaking malas. Nagalit naman si Mario pagkarinig ng mga salita na nagmula sa matanda. Wala naman akong ginagawang masama sa inyo. Bakit kayo masama sa akin? Tandaan mo to. Mamamatay ka rin mamayang gabi. Sambit ni Mario sa pasigaw na boses. Hindi naman alam ni Mario
kung bakit niya nasabi ang mga salitang iyon. Basta, bigla na lamang lumabas sa kanyang bibig. Kahit siya ay naguguluhan rin. Para bang may kumokontrol sa kanya ng mga oras na iyon. Mas lalong nanginig sa takot ang matanda at nang walang mapuntahan na ay napagdesisyonan na lamang ni Mario na sumaglit sa pamilihang bayan. Baka sakaling makahanap ito ng trabaho doon. At di nagtagal, nakakuha naman siya ng trabaho bilang isang tindero at tagahakot sa isang maliit na tindahan ng mga gulay. Tanging ang ipinangako lamang ng may-ari nito kay Mario ay 2 kilong bigas at may tama na gulay ang kanyang pwedeng makuha. Ayos na po yan. Salamat po. Sagot ni Mario sa matandang. Mahirap ang buhay. Kahit masipag si Mario, malimit lamang siyang mabigyan ng malaking halaga ng pera. Kinagabihan, umuwing masaya si Mario kahit na hindi siya nakapagbenta ng sorbetes. Hinanap niya ang kanyang ina, ngunit wala ito sa bahay. Wika pa ng kanyang kapatid na kanina pa raw umalis ng bahay ang kanilang inay at hanggang ngayon ay hindi pa rin daw ito nakakabalik. Nagugutom na nga raw sila. Dagdag pa nito. Huwag kayong mag-alala. Andito naman ako. Ako na magluluto. Tugon ni Mario sa kanyang kapatid. Nagliwanag naman ang mukha ng kanyang kapatid. Nagsaing muna ito sa silong habang hinuhugasan ang mga gulay. Naging mabait rin naman ang may-ari ng gulayan. Kaya naman binigyan siya nito ng kaunting karne ng manok. Magluluto muna siya ng tinola. Sa muling pag-akyat niya ay naroon na ang kanyang ina. Katulad ng nakaraan ay hingal na ito. Ngunit ngayon ay may mga latay na ang ibang bahagi ng katawan nito. Saan ka naman galing, Nay? At ano yan? May mga latay ka sa katawan? May sugat ka pa, Nay. Wika ni Mario sa kanyang ina. Huwag mo na iyang pansinin, Mario. Halina't kumain na tayo. Ano ang niluluto mo? Kanina pa ako gutom. Sambit ng kanyang ina. Hindi na nag-usisa pa si Mario. Sinunod na lamang niya ang payo ng kanyang ina. Nang gabing iyon ay masayang nagsalo-salo ang pamilya ni Mario. Kinaumagahan, may panibagong biktima na naman ng aswang. Ang matandang nag-uutos kay Mario na magbenta ng sorbetes. Patay na. Matinding bulungan at tsismisan sa paligid. Sa ilang dekadang pamamayapa ng barangay Libas Capiz, ay ngayon lang muling umatake ang aswang. Sunod-sunod pa itong ng biktima na parabang hindi ito natatakot sa taong bayan. Sa araw na yon, may napapansin ng kakaiba si Mario sa kanyang ina. Hindi na ito masyadong kumakain tulad ng dati at may kaugaliang tuluyan ng nabago. Pumasok pa rin si Mario. May panibagong guro na rin sa kanilang klase. Bilang papalit sa namatay nitong guro. Sa oras ng tanghalian at nakasanayan na siguro ng mga batang kutyain si Mario. Ito ang paborito nilang ginagawa. Agad namang sinita ng kanilang bagong guro ang ginagawa ng kanyang kaklase. Ang anak ng respetadong may katungkulan ay kaagad itong inabutan ng napakakapal na pera. Pero tanging wika ng guro na matanda na siya at hindi na niya kailangan ng ganoong karaming salapi.
Sa kanya hinila si Mario papalabas ng kwarto upang mag-usap silang dalawa. Wika ng matandang guro kung parati ba daw siyang binubuli ng kanyang kaklase. Tumango-tango naman si Mario. Kaagad na naintindihan ng matandang guro ang sitwasyon nito. Inabutan ng napakalaking halaga ng pera si Mario na hindi rin kumulang sa 20,000 piso. Dagdag pa ng matanda, mamayang gabi sa kabilugan ng buwan. Sundan niya ang kanyang ina. Huwag daw itong magpahalata at doon niya malalaman ang nakatagong sikreto nito. At kapag may hindi magandang mangyari, magpakalayo-layo na sila rito sa Capiz at magbagong buhay na sila. Tumunog ang bell. Hudyat na ang kanilang break time ay tapos na. Kaya pumasok na sila ng silid. Buong tanghali ang pinag-iisipan ni Mario kung ano ang ibig sabihin ng matandang guro. Dagdag pa rito ang kanyang pagkabalisa. Naging buo na ang loob ni Mario. Pagkauwian ay hindi na muna siya pumunta ng palengke upang pumasok sa gulayan. Bagkus sinunod niya ang payo ng kanyang guro. Tanda ni Mario na lagpas 8:00 ng gabi ay nagpaalam ang kanilang ina na may pupuntahan lamang ito sa kalapit na barangay. Mangyari lamang na bantayan muna ni Mario ang kanyang mga nakababatang kapatid. Tumango naman itong si Mario bilang tugon sa kanyang ina. Ang hindi nito alam ay palihim na itong nag-iimpake. Kung sakasakaling totoo ang sinasabi ng matanda niyang guro, bilin niya sa kanyang kapatid na huwag lalabas ng bahay at ituloy ang kanilang pag-impake. Susundan muna niya ang kanilang ina. Pagkalabas ni Mario, hindi na niya mahagilap ang kanyang ina. Nawala ito na parang bula kung saan nagpatuloy siya sa kanyang paglalakad hanggang sa maisip niya kung saan paroroon ng kanyang ina. Sa bahay ng kaklase niya. Simple lang naman ang bahay noon ng kanyang kaklase. Wala masyadong gwardya. Doon siya nag-abang hanggang sa pumatak ang 12:00 ng gabi. Narinig niya ang malakas na pagaspas ng isang malaking ibon. Masyadong nakapokus ang mga gwardya sa paligid. Kaya nang tumingala sila, ay kaagad na itong nadagit ng nilalang na iyon. Dinala sila kung saan. Pagbagsak sa lupa, ay wala na itong laman loob. Inisa-isa ng nilalang na iyon ang tao sa labas, bago ito pumasok at nagkulampang sa loob ng bahay. Nataranta ang mga tao sa loob. Tumutulo ang pulang likido mula sa bibig ng nilalang. Ayon pa sa nakakatakot na figura nito, ang nakakadagdag ng takot sa kanila. Wala ngayon ng pinuno ng kanilang pangkat. Walang awang pinatay ng nilalang ang sino mang humarang sa kanyang daan. Si Mario naman ay tahimik na sumusunod rito. Lumuhod sa harap ng nilalang ang kanyang kaklase at ang ina nito. Nagmakaawa para sa buhay nilang mag-ina. Napahalakhak ng malakas ang nilalang at sinabi pang karma ito sa pamilya nila. Habang nakatuon ang nilalang sa mag-ina, mula sa likuran ay sinaksak ang kanyang pakpak. Umiyak naman sa sakit ang nilalang. At kaagad na inatake ang lalaki hanggang sa mawalan ito ng buhay. At dun na lang,
kinain ng laman loob nito. Hindi pa nakontento ang nilalang at ipinaghiwalay pa ang ibang parte ng katawan ng lalaking sumaksak sa kanya. Kainin mo na ang nanay ko. Matagal na siyang nabuhay at nakita ang mundo. Unahin mo na siya. Huwag mo akong patayin. Wika pa ng kaklase ni Mario. Si Mario na nakikinig ay hindi makapaniwala ng mga oras na iyon. Bata pa lamang ang kanyang kaklase, pero ubod na ng sama ang kanyang kaluluwa. Nasiya ng nilalang at ganoon na lamang na inatake ang bata. Pinagkakalmot ang katawan nito na halos wala ng balat na natira. Nagkalat sa sahig ang mga pulang likido hanggang sa nawalan ito ng buhay. Nanginig naman sa takot ang nanay ng bata. Isang mahabang kalmot sa likod ang ginawa ng nilalang dito. Isang palatandaan ng pangyayaring ito. Saka umalis. Nagsisitakbo na palabas ng bahay itong si Mario. Dumaan siya sa alam niyang mabilis na ruta pauwi sa kanilang tahanan. At doon niya mismo nasaksihan ang pagbabalik anyo ng kanyang ina bilang tao. Mula sa pagiging ibon at dambuhalang aso, dahan-dahang nawala ang mga balahibo nito at muling naayos ang mahabang kuko. Hindi na mapigilan ni Mario ang kanyang sariling magtanong rito. Nay, ikaw bang aswang na pumapatay sa mga tao? Nagulat naman ang ina nito at hindi maipinta ang kanyang ekspresyon sa muka. Oo, Mario. Ginagawa ko yun para sa atin, anak. Dapat mawala ang mga masasamang tao sa mundo. Lalo na sa hindi magandang pakikitungo nila sa'yo. Sambit ng kanyang ina. Dapat hinayaan mo na lang sila, Nay. Hindi naman natin kailangan gumanti sa kanila. Mariing tugon ni Mario dito. Hayaan? Hindi ko mapapalampas ang ginawa nila sa'yo. Binugbog, tinapak-tapakan at kung ano-ano pang pangungutya ang ginawa nila sa'yo. Huwag mo sana akong kamuhian, anak. Sambit ng ina ni Mario sa kanya. Napaiyak na lamang si Mario. Hindi niya malaman kung ano ang kanyang mararamdaman ng mga oras na iyon. Huwag na kayong mag-alala, inay. Naiintindihan ko na kayo, pero sana huwag nang maulit ang pangyayaring ito. Tugon ni Mario sa kanyang ina. Nagmamadaling umuwi ang pamilya at ipinagpatuloy nila ang pag-iimpake. Balak na nilang lisanin ang lugar na ito at magpakalayo-layo. Di nga nagtagal ng gabi ding iyon. Agad nilang nilisan ng kanilang lugar. Gamit ang perang binigay ng matandang guro. Nakalipat sila sa syudad. Bumalik ulit sa pag-aaral si Mario. Dahil hindi na nakuha pa ng kanyang ina ang mga papeles na kinakailangan para sa paglipat ng paaralan. Wala na silang balak pang bumalik ng kapis. Dala na rin siguro ng takot at pag-aalala sa mga posibleng mangyari pa. Dito sa bago nilang nilipatang lugar, payapa na, hindi na rin nakakaranas ng anumang pangungutya si Mario mula sa kanyang kaklase. Ipinagpatuloy pa rin ni Mario ang pagbebenta niya ng sorbetes gamit ang natitirang perang binigay ng guro. Ginamit nila ito pang puhunan at nagsimula ng kanilang negosyong sorbetes. Ngunit sa pagkakataong ito, ay kay Mario na talaga
ang sorbetes na iyon. Pagkagaling sa eskwela ay inilalako niya ang gawang sorbetes ng kanyang ina sa bago nilang lugar. Makalipas ang ilang taon ay nakapagpatayo na rin sila ng malaking pagawaan ng sorbetes. Dito na rin nagsimulang makilala ang kanilang sorbetes at nagsimulang makilala si Mario ng mga tao bilang Mario Sorbetero, na ngayon ay hindi na niya ikinakahiya, ngunit pinagkakakitaan pa. Dito ko na po tatapusin ang kwento, kabaryo. Maraming salamat sa channel nyo. Sana mapili ninyo ang istorya kong ito. God bless po. At more blessings to come sa inyo at sa lahat ng taong nakikinig. Salamat po. Okay, so yun no. Guys, sige, bibigyan ko muna ng opinion, no. Grabe. 'Di ba? Si Mario, kung nakikinig ka ngayon, siguro matagal mo na tong napasa eh. Pero bibigyan kita ng opinion. Tama naman yung gusto mo na wag gumante kahit hindi na makatao yung ginagawa sa'yo. Kasi 'di ba napakinggan nyo naman, kabaryo, na talagang kung apihin itong si Mario nung bata siya, sukdulan talaga, 'di ba? Ultimo, halos malagay na sa peligro ang buhay niya. Ang masaklap pa rito kasi, bata lang din yung kaaway ni Mario. So, hindi lang ngayon pala, 'di ba? Noon pa may ganung uri na ng bata. Kaya yun nga, buenas lang din talaga tong si Mario kasi nga dumating itong si Elias. Pero hindi na sinabi ni Mario sa huling kwento niya kung ano bang nangyari kay Elias, kung nakapag-usap pa ba sila, o siguro nung panahon to wala pa naman kasing mga Facebook noon, 'di ba, na usap-usap. Siguro ngayon nakausap pa rin siya ni Elias pero hindi niya na nasama rito. Saka ang nakakabilib lang doon, yung pinaghihinalaan pala nila, nanay ni Mario yung aswang, 'di ba? Yun, grabe yun kasi nga nakita niyo naman ang pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak. Kaya sa mga nakikinig dyan na kayo may nanay kayo, mahalin niyo yan kasi walang katumbas ang pagmamahal na binibigay sa inyo niyan bilang isang ina. Kasi kahit buhay nila, itataya nila para sa inyo. Kaya sa mga kabataan ngayong nakikinig, di ba? Sana tularan nyo itong si Mario na maging mabuti pa rin tayo. Pero lagyan natin ng limitasyon kasi nga the more na nagiging mabuti ka, lalo na naagrabyado ka, syempre, abuso, di ba? Kumbaga, wala yan. Sige, di ba? Parang ganun, abuso-abusuin lang kayo. Kaya maging tama lang tayo at lagi lang tayong nasa gitna. Matuto tayong lumaban at sumagot sa tama. So, ayun lang muna mga kabaryo ang opinion ko sa kwento ni Mario. Sana mas lalong, kung hanggang ngayon, di ba, yung sorbetes niya sa mga taga-copies, baka alam niyo yun. Comment kayo sa baba, no? Kasi sabi niya nakapagpatayo sila ng mas malaking pagawaan, di ba? Saka lupit ng diskarte ni Mario, di ba? Nagsipag, nagsumikap, ngayon okay na. May halong kababalaghan pero hindi na natin alam kung anong nangyari sa nanay ni Mario at wala na tayong, kumbaga, hindi na natin saklaw yon. Kumbaga, nilahad niya lang dito ang karanasan niya. So, yun lang muna mga kabaryo. Meron akong shoutout sa lahat ng bawi ko sa inyo. Eto na. So, yun kabaryo. Shoutout ko ulit. Wala namang bago. Kalik the Labrador Husky Dog. Alma Albos. Arlene Cools Besa. Shoutout sa iyo, ma'am. Mona Rush. Jenaline Ronquillo. Victor Ticala. Miss Roslyn Dalopere. Brenda Canyel. Brenda Canyel ba? Yan. Anya Angeline Santos. Maria Celar. Brain Omega.
Ayun, Marilu Matsuda, si Madam Ramonita Verdugo, Tita Sareno, Rason Yao, Pilipina Palsario, Johanna Lynn Mananlong, Charlon Roland, Mary Grace Gracia, Jeneline. Yan, Jeneline lang. Hindi natin, user. Boss Elmer Panso. Yan, shout out sa'yo, boss. TJ 0828. Jeffrey Bingil. Joan Perez. Pahad Boray Bien. Ayun. At ang huli natin, si Ma'am Jenny Golosino. Ayun, so, shout out sa inyong lahat, lalo na sa mga OFW natin na nasa ibang bansa. Pansin nyo, unang intro ko, di ba? Sabi ko sa inyo, nagkaroon ng technical na problema. Totoo yun, kabaryo, kasi nag-shutdown yung laptop na gamit ko at pinaayos pa natin. So, medyo natagalan sa pagdating at sakto rin na inabot tayo ng trangkaso. Hindi ko alam kung sakit o trangkas yun, pero ngayon actually kahapon okay na. Naunang dumating yung laptop pero hindi pa ako talaga nakapag-narrate kasi nga gusto ko fresh yung ninanarrate ko. Hindi ako nag-i-imbak ng narration. Gusto ko on the spot. Kaya ngayon, birthday ko. Diba? So, yun. Happy birthday sa akin at sana ang wish ko, lahat ng nakasubscribe dito is maging magtagumpay sa buhay. Kung ano man larangan ang tinatahak ninyo, maging masaya lang tayo, lumaban ng patas at huwag man lamang sa kapwa. Diba? Yun naman lagi yan dapat eh. Hindi naman natin kailangan maging mapaglamang. Okay na enjoy nyo yung ganitong story ng mga sender natin. Tapos, grind na kayo, hustle na sa buhay, di ba? Baga, lagi nyong tatandaan na mas maganda ang dulot sa ating buhay pag maganda ang ating ginagawa, lalo na sa kapwa-tao natin, di ba? Maging masipag tayo, magpatuloy sa araw-araw. Kung may problema ka, makinig ka lang dito sa Kwentong Baryo kasi ang nilalahad ko rito is hindi naman purong katatakutan lamang, di ba? Nandun na tayo pero nakikita nyo nagkakaroon kayo ng konting kaalaman at aral sa kwento, di ba? Kasi gusto ko talaga may ganitong comment para nasasabi ko yung kung ano yung nangyari talaga sa buhay nung sender natin. So, yun lang muna mga kabaryo. Pabati ako sa baba. Pa-subscribe na rin para magtagumpay ka sa buhay. So, next shoutout natin, lahat ng magko-comment sa comment section, babasahin natin. So, kabaryo, yun lang muna sa ngayon. Maraming salamat sa inyo. Sana suportahan nyo pa rin lahat ng istoryang ilalabas natin. Bye-bye.